Ano pong update ngayon sa mga kaso po na ipa-file at naka-file na? Yes, ang dami, Sir Bernard, no? Well, if you remember last week, no, nag-file tayo ng kasama natin si Attorney Safran, nag-file tayo ng mga complaint mahigit sa 5 persons, no, na ikinaso natin sa Office of the Ombudsman at yun ay sa Ombudsman na ang case, no. Meron naman tayo sa Ethics Committee, no, isang tao pa rin pero may mga kasama siyang mga doon, no, may mga kasama siyang involved diyan, no. Ang tawag na doon is Kong Momo et al, no. So itong sa ethics ng Office of the House of Congress, no. And then itong coming days may mga pinag-aralan tayong mga legal documents, no. Kung makita mo ang dami diyan, no. So we conduct our own review with the help of our legal counsel, no. May mga lawyer tayo dito, nakita mo naman, no, kakaalis lang ng ating abogado para magkaroon tayo ng mga review, no. So gusto ko lang linawin, Sir Bernard, na ang Kasanag ay isang independent organization, no, non-political, no, non-partisan at tumatayo sa sarili niyang prinsipyo, no, like sinabi ko na before, no, na kami ay isang independent organization, wala kaming alliances sa any political organization, no. Kami ay nagsimula noong 2009 at ngayon ay narating na namin this coming July 3, mag 17 years na ang Kasanag as an organization, independent, sabi ko, independent, walang amo, konsensya lang, no. So, ang mga dinudulog ng mga kapatid nating may mga injustices, no, at nakitaan natin ng mga ebidensya, ay nire-review pa rin yan ng ating legal counsel because we fight for evidence, no. Ang kailangan ng talaga ebidensya, ang laban ay ang ebidensya, no. Hindi ito laban ng kung ano karami ang members natin, hindi ito laban ng kung anong mga influensya o anong pangalan ng organization natin. Pagdating sa korte, sa pinaglaban nating legal, kasi marami tayong mga volunteer lawyer, no? Isa lang ang masasabi ko, in my own experience, laban ito ng dokumento. Kung mahina ang ating dokumento, wala tayong magawa. Kaya nga kailangan natin, even the Ombudsman nagsabi na kung mahina ang dokumento natin, wala tayong magawa kasi we base on the evidence. Kailangan natin mag-ipon ng evidence to prove ng ating complaint is mayroong tinatawag na malakas na ebidensya na nagpapatunay na kung sinong abusado sa gobyerno, sinong nagnanakaw sa gobyerno ay talagang ma-prosecute siya with complete and strong evidences. So ngayon, ito ngayon, Sir Bernard, nag-review tayo kahit na may mga celebration, no, may mga holiday, pero sa atin kasi walang tigil ang mga naghihingi sa atin ng tulong, no, na mabigyan ng hustisya yung mga pangyayari sa kanilang mga personal, no, na makikita naman tayo. Kaya sabi ko lang na nanawagan ako sa ating mga officers at members na kung mayroon man tayong claims or complaint, we must to prove first evidences or evidence talaga, no. Mahirap lumaban sa mga walang ebidensya at mahirap din na magsalita na wala tayong proof, no. So we need to be careful and responsible in our action, in our statement. We must to base on the evidence. Kung ano man ang laban ay hindi sa social media, hindi sa kung ano ang ating maibato, no. Ang kailangan natin ay ang ebidensya. At ito na ngayon, Sir Bernard, napakarami ng evidence na idala dito sa atin, no. Like for example, ito, no, meron tayong evidence naman, and becoming another days, complaint, no? Complaint na naman, no. So yun, no. So naghihingi tayo ng support sa ating mga officers at members ng Task Force Kasanag, not only here in Luzon but nationwide, global-wide, na tuloy-tuloy nating suportahan ang ating Task Force Kasanag without rely to any politician, without rely to anybody, but we rely ourselves sustaining program, no. Ang Kasanag ay may sariling paa, may sariling prinsipyo at higit sa lahat nananatili ang ating pagka-independent organization as non-government organization nationwide, global-wide. Yun ang ating Task Force Kasanag, Sir Bernard. Sir Chong,
alam po ng publiko at ng maraming mambabatas na ang Task Force Kasanag ang pinakaunang nagsampa ng kaso doon sa mga taong nakasala ngayon sa Senado. Ano po ang feeling ninyo kung dati-rati ay hindi masyadong pinapansin yung mga filing nyo noong 2022 pa dito kina Saldico, Eric Yap at iba pang mga isinalang sa Blue Ribbon? Anong pakiramdam niyo na ngayon ay nag-manifest na at nagresulta na, dating hindi pinapansin pero ngayon kayo pala ang totoong unang nag-file ng kaso sa kanila? Yes, Sir Bernard. Una-una, nagpapasalamat tayo sa may kapal sa ating Panginoon na na-bless yung Kasanag na sa kanyang ipinaglaban ay meron na talagang nakikitang meron tayong dedicated tayo kasi una-una, kitang-kita na ang ating mga isiniwalat ay merong talagang proof of evidence, no? May proof of evidence. So, yung nakita natin ngayon na vindicated na yung mga kinakasuhan natin, ngayon din ay may kinakaso ng gobyerno. So, ibig sabihin, hindi mali si Kasanag. Ibig sabihin, ang ipinaglaban ng Kasanag ay mayroon talagang katotohanan. So, we are not perfect as an organization, we are not perfect as a leader, but we must to see to it na ang pinaglaban natin ay may direction, Sir Bernard. Anyway, Sir John, gaano na ba kalakas ngayon or kalawak ang Task Force Kasanag sa buong Pilipinas? Yes, napakalawak na, Sir Bernard, no? Napakalawak na talaga kasi sabi ko nga, umaabot na tayo sa iba't ibang bansa, iba't ibang region at yun ay continuing our expansion, continuing our development, no? At hinikayat ko rin yung mga Task Force Kasanag ng mga officers at members, kailangan maging responsible, kailangan maging maging active, no, sa ating laban kasi ang ating laban ay isang nagpapatunay na tayo'y mga prinsipyado na tao na this is for our love of God and country and for the most, no, yung ating next generation, no, na meron tayong legacy na makikita na linalabanan talaga natin ang balik. Ay importante, Sir Bernard, di tayo nagigira ng physical or whatever, no? Ang ating gera dito is more on awareness na lumalaban tayo, no? For the people, no, sa ating mga kapwa Pilipino, lumalaban tayo sa tama at lumalaban tayo sa kung ano ang tama.